Magandang araw sa inyo mga bata. Andito ulit si Teacher Jordan upang gabayan kayo sa ating panibagong aralin, panibagong lakbayin. Halina at samahan ninyo ako. Natatandaan niyo pa ba tungkol saan ang ating nakalipas na aralin? Mahusay! Ating pinag-aralan ang tungkol sa kahulugan at kahalagahan ng pamahalaan. Sa ating pagpapatuloy, nais kong hulaan ninyo ang larawang aking ipakikita. Mayroon kayong 5 segundo upang hulaan ito. Handa na ba kayo? Kung oo, larawan, ipakita na. Ano kaya ang tinutukoy ng larawan? Mahusay, ito ay larawan ng isang pamilya. Maihahalin tulad natin ang pamahalaan sa isang pamilya, kung saan ang bawat miyembro nito ay may kanya-kanyang tungkulin. Kung ang isang pamilya ay may balangkas na sinusunod, ganun din ang pamahalaan. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay nahati sa 3 sangay. Bukod dito, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nahati sa 2 antas. Ito ay ang pambansang pamahalaan at ang pamahalaang lokal. Ang bawat antas ay may balangkas na sinusunod at may kanya-kanyang tungkulin. Ang 3 sangay ng pamahalaang pambansa, ang ehekutibo, lehislatura at hudikatura ay magkakapantay. Bawat sangay ay may kanya-kanyang mahalagang papel na ginagampanan at may pantay-pantay na kapangyarihan. Ang ehekutibong sangay sa pamumuno ng Pangulo ay tumitiyak na ang mga batas ay matapat na ipatutupad. Layunin din nito na maipatupad ang mga adhikain na maiangat ang pamumuhay ng bawat mamamayan. Ang legislaturang sangay naman ay nahahati sa Senado at kapulungan ng kinatawan o mas kilala bilang Kongreso. Kapangyarihan nito ang gumawa at magpasa ng mga batas, mag-amyenda at magpawalang bisa ng mga ito. Ang hudikatura naman ay may kapangyarihang lutasin ang mga sigalot sa pagpapatupad ng mga karapatang nakasaad sa batas. Ito ay binubuo ng mababang hukuman at kataas-taasang hukuman o ang Korte Suprema. Ang pamahalaang lokal ay nabuo ayon sa itinadhana ng saligang batas. Ito ay ang batas bilang 7160. Ito ay binubuo ng mga lalawigan, mga lungsod, mga bayan at mga barangay. Layunin nito na tuwiran na mabigyan ng serbisyo ang mga mamamayan sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa itinadhana ng ating saligang batas, ang pamahalang lokal ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Pangulo ng bansa. Ito ay napapangisiwaan sa pamamagitan ng Interior at Local na Pamahalaan o Department of the Interior and Local Government o DILG. Ang lalawigan ay kinakailangan may sukat na 2,000 km² o higit pa. Ang bilang ng mga mamamayan na naninirahan dito ay dapat hindi kukulangin sa 250,000 na katao. Kinakailangan din na may kakayahang kumita na hindi bababa sa 20 milyong piso bawat taon. Ang lungsod ay dapat may sukat na 100 km² o higit pa. Ang bilang ng mga mamamayan na naninirahan dito ay hindi kukulangin sa 150,000 katao. Ito rin ay dapat may taunang kita na hindi bababa sa 20 milyong piso. Para naman maging bayan o munisipalidad, ito ay kinakailangan na may sukat na 50 km². Ang bilang naman ng mga mamamayan na nakatira rito ay 25,000 na katao at kumikita ito kada taon ng 2,500,000 piso. Ang barangay naman ay pinakamaliit na unit ng pamahalaang lokal na may nakatirang 20
hanggang 100 pamilya. Binubuo ng mga barangay ang mga bayan at mga lungsod. Ang bawat sangay ng pamahalaan ay magkakapantay. Ito ay dahil sa prinsipyo ng pantay-pantay na kapangyarihan ng tatlong sangay. Dito ipinapakita na hindi maaari maimpluwensyahan o diktahan ng bawat sangay ang desisyon at galaw ng bawat isa maliban kung isinasaad sa batas. Naway kayo natuto sa aralin natin ngayong araw. Magkita ulit tayo sa mga susunod na aralin. Hanggang sa muli, paalam! Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan na mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga bagong videos.